Tinawag pong sinungaling nito ni Attorney Baligod, yung abogado po ng 18 ex-military na ex-security aide ni Saldico. Itong mga BBM senator sa pangunguna ni Win Gatchalian, ni Tito Soto, ni Erwin Tulfo. So tinawag niya ito, tahasan tinawag niyang mga sinungaling. Dahil nga 'di ba nagpatawag ng Blue Ribbon Committee itong si Erwin Tulfo dahil siya yung lehitimo daw na chairman. So hindi niya matanggap na nagpatawag ng Blue Ribbon Committee yung faksyon ni Senator Alan Peter Cayetano sa pangunguna ni Senator Pia Cayetano at yung subcommittee ni Senator Marcoleta. Ngayon, dun sa nangyaring Blue Ribbon hearing na ipinatawag ni Senator Erwin Tulfo, biglang binawi nila na hindi naman daw hearing yun, kundi consultative meeting lang para maiwasan nga na hindi sila makasuhan gawa nga ng alam naman nila sa sarili nila na hindi sila yung lehitimo na may hawak ng Blue Ribbon Committee, kaya ginawang consultative meeting. Ngayon, although consultative meeting lang yun, pinadalan pa rin naman ni Erwin Tulfo ng imbitasyon yung 18 ex-soldier na ex-security aide ni Saldico, pati na rin si Attorney Levy Baligod para dumalo nga doon. Ngayon nga lang, dahil nung pumunta naman itong hindi natakot itong 18 ex-soldier at si Attorney Baligod, pumunta sila sa Senado. Yun nga lang, hinarang sila ng taga-USAA at hinahanapan sila ng kung ano mga requirements hanggang sa tumenga sila na matagal doon at biglang kinancel ni Erwin Tulfo yung hearing ng Blue Ribbon Committee, kaya nagpatawag na lang sila ng itong si Attorney Baligod ng press conference dun sa opisina o malapit sa opisina ni Senator Robin Padilla. Pero pagkatapos nyon, biglang ang ikinakalat nila sa balita na hindi raw dumalo itong 18 ex-soldier ni Saldico. Kumbaga parang pinalalabas sila naduwag, natakot dahil gigisahin sila ng mga senator ni mga BBM senators. So yun ay kinalat nila sa media. At ngayon yun ang nangyayari ngayon na sinasabi nga na mukhang hindi nagsasabi ng totoo dahil biglang natakot, nandun na sila sa Senado pero hindi sila umattend ng Blue Ribbon Committee. Kaya ito, pakinggan po natin itong sinabi ng Attorney Baligod na sinungaling nga itong mga BBM senators. Hindi sila, kumbaga hindi totoo na hindi sila dumalo, nandun sila kaso hindi sila pinapasok agad-agad at kinancel nga ni Erwin Tulfo yung hearing ng Blue Ribbon Committee. So ito, panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, ko hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Ang isang indication dyan ay yung pagsisinungaling nila na di umuna ay hindi kami nag-attend sa June 8 na imbitasyon ni Erwin Tulfo. Sinabi yan ni Gatchalian, ni Kiko Pangilinan na hindi raw kami dumalo, sinayang ang oportunidad. Pero nagsisinungaling sila dahil nandoon po kami. At pagdating pa lang namin sa gate, ayaw kaming papasukin at grabe na ang radyo. Nagraradyo-radyo na yung mga security, humihingi ng paalam kay Sherwin Gatchalian at saka kay retired General Corpus, no, na sinasabing siya ang OSA head. Mga 10 minuto mahigit kami sa main gate. Pagdating namin sa building entrance, halos 1 oras din kaming inipit doon. At habang nandun kami, binulungan na po ako ng staff ng Senado na ang ginagawa ngayon, sabi niya, "Sir, ang ginagawa ngayon sa plenary hall ay consultative meeting, hindi na hearing," sabi nila. At ito ang sinabi, no, "You need not attend." Kaya nung sinabihan po ako ng ganon, ay nag-isip ako na, sige, kung ayaw nyo kaming pakinggan talaga, mag-press con na lang ako kay Senator Padilla. Kasi hinanap ko si Senator Cayetano, ang sabi sa akin, hindi makapasok dahil masama daw ang pakiramdam. Wala rin si Senator Pia, wala rin si Senator Marcoleta. Kaya si Senator Robin, na miyembro ng Blue Ribbon Committee, ang nahingan ko ng pabor
na kung pwedeng mag-press con nga doon sa opisina niya. At inilahad ko naman doon yung mga points sana namin na sasabihin namin sa hearing na yon. Ang una po ay yung propriety of Erwin Tulfo presiding over an investigation where he himself is being accused of malfeasance, no? And even crime. Pangit naman na siya ang inakusahan, siya ang mag-imbestiga, at siya ang magsasabi kung sino ang sinungaling at sa hindi. And one day, Doon maganda yung punto ni Atty. Baligod. Tama nga naman. Kung kasama si Erwin Tulfo doon sa tumanggap ng mga mali-malitang pera, dapat mag-inhibit siya. Makaandun lang siya, hindi siya pwede magtanong, makikinig lang siya. Kasi kung siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee, tapos isa siya sa mga hahatol nga kung totoo ba, yung kumbaga, siya yung magsasala kung puro katotohanan ba yung sinasabi ng 18 ex-marine, syempre magiging ano na yan, bias na. Syempre sasabihin niya, sinungaling itong 18 ex-soldier na ginagawa niya ngayon, di ba, sa mga interview niya, sinasabi niya na hindi, pinasinungalingan niya yung sinasabing tumanggap nga daw siya ng malay-malitang pera. Andiyan pa yung akusasyon na may human trafficking pa na kumukuha nga daw si Erwin Tulfo ng mga babae, mga ganyan. So, andun yung hindi magiging patas, yung magiging judgment niya. Kaya dito, kailangan, ako bagay, hinihingi ni Atty. Baligod na mag-inhibit itong si Erwin Tulfo para maging maayos yung yung takbo ng Blue Ribbon Committee. Kaya nga 'di ba, mas ginusto nila yung kay Marcoleta kasi doon wala doon yung humahawak ng Blue Ribbon Committee na tumanggap ng mali-malitang pera. At the same time, yung sinasabi rin dito ni Atty. Baligod, which is true naman, 'di ba? Nandun sila sa Senado. Hinarang nga sila ng mga opisyal ng ng Senado, 'di ba? Ng USAA at yung mga staff ng Senado. Tapos hinahanapan sila ng kung ano ng mga requirements, yung QR code. Inimbitahan sila, di ba? Meron silang letter na inimbitahan nga sila na maging resource person. Pero yun nga nangyari, kaya napunta na lang sa press con nila dito kay Senator Robin Padilla. and one danger is proved by him filing a libel and cyber libel cases against us in Pasay City. Ano ang sinasabi niya doon? Sinungaling daw kami. Ano ang patutunguhan ng investigasyon niya? Ang gagawin lamang po niya ay he will cite us in contempt for testifying falsely at ipapa-detain niya kami sa Pasay City Jail, no? Hindi naman po patas 'yon. Yung sinabi ni... Yeah, sorry, Pam. No, just a follow-up, no? When did you find out? Kasi di ba po, gabi na yon na meron na po kayo na-receive na email na iniimbitahan kayo, tama po ba? But when did you find out na consultative meeting na lang at hindi siya hearing? Doon lang po sa Senate. Nandun na po kami sa Senado, yung hinihingan kami ng QR code. Oho. So, na-stuck po kami doon ng halos isang oras kasi bawat isa sa amin ay magsa-sign up at saka medyo cumbersome yung pag-sign up dahil electronic. They need all your personal information including an identification card, pipicturan pa nila, etc. No? It takes about 3 to 5 minutes per individual. So, natagalan doon. At halata naman na ayaw nilang pakinggan kami dahil alam niyo po yung sinasabi nila ngayon na the 18 Marines daw are endangering the security of the Senate, including the senators. At ang sabi ni Senator Soto ay there is clear and present danger. Hindi ko alam kung naiintindihan po nila yung clear and present danger kasi it applies to freedom of speech, no? Tama, no? Naghahagilap sila ng mga rason para hindi kami pakinggan po talaga dahil kung maalala po ninyo, pagkatapos ng press con ay sinabi ko pupunta kami sa baba sa plenary hall dahil nandun pa pala ang mga senador. So nung pababa na po kami ay bigla namang sinuspend ni Erwin Tulfo ang session nila. Kaya minarapat ko po na puntahan si Senator Soto sa kanyang opisina. At nag-usap po kami isang oras mahigit.
At nagkaroon kami ng tanungan doon, ano ba talaga yung ebidensya nyo, etc. At nagsabi ako sa kanya. At oh my God, palagay ko he feels the same apprehension as the others because of the information that I shared with him. So, dapat dito, pag umaten uli ng Blue Ribbon Committee, itong si Atty. Baluigo, tsaka yung 18 ex-soldier na execute ni Saldico, dapat nandun si Tito Soto para ilahad kung ano yung napag-usapan nila, para patotohanan, di ba, kung talaga bang pumunta sa Leron. Kasi kung side niya lang yung pakikinggan natin, syempre, sa istorya ng narrative nila, laging meron dalawang panig yan. So, kung isang panig lang ang maririnig dito, eh magiging ano to, kumbaga, hindi magiging patas. Parang pwedeng sabihin ng kabila na nagsisinungaling, di ba? Dahil hindi naman nila mapatotohanan yung sinasabi. Ngayon, dahil nga sinabi ni Atty. Baligod na nag-usap sila ni Tito Soto, eh dapat ilahad ni Tito Soto kung ano yung napag-usapan nila para malaman natin kung ano ba talaga yung naging usapan nila. So, yung yung isa pa dyan, yung narrative ng mainstream media na sinasabi nga ang pinaka-threat ngayon sa Senado kaya sinuspend yung Blue Ribbon Committee, eh dahil nga daw yung threat manggagaling dito sa 18 ex-soldier, dahil may mga kasamaan daw sila ng mga active na sundalo na posible daw na sumugod sa Senado at merong gawing hindi maganda, kaya ipinospond yung Blue Ribbon Committee ni Senator Pia Cayetano at ni Senator Marcoleta dahil nga dito sa ginawang pagharang ni Win Gatchalian. Pinalockdown niya yung buong Senado para walang mangyaring Blue Ribbon Committee. Ito lehitimong Blue Ribbon Committee, hindi ito consultative meeting na iginawa ni Erwin Tulfo. So makikita natin dito na talagang pinipilit nilang pigilan yung Blue Ribbon Committee na makapagsalita itong 18 ex-soldier na security aid ni Saldico. Wow. So, So- na-convince so- na totoo yun. Yes, Elmer. So, Attorney Levy, you're a seasoned lawyer, you're a seasoned litigation lawyer. You've been through many high-profile cases. Do we take it to mean yung nakita mo, yung body language, yung demeanor ni Tito Soto, Senator Soto, mukhang uneasy siya with what you shared with him, especially that he is also one of the senators implicated dun sa affidavit ng mga Marines? EB, with due respects, no, let me keep that for myself. And the good Senator Soto knows what we have discussed, no, because it was discussed confidentially. But let me just say this, that I revealed to him to a certain degree, not completely, what we have, including the fact that I am ready to present additional 14 individuals who were similarly situated as those of the 18 na parehong may alam sila, no? At ang sabi ko, if you are not still convinced, that I am ready to present another 7, sabi ko. Pero i-observe po natin if Senator Soto is able to convince his colleagues na they should listen to what these former soldiers have to say. Dahil what is at stake here is our national interest. And the personal interest of every senator should be subordinated by that national interest. And what is the national interest here? To finally curb corruption in the highest levels of government, no? Ang dami po kasing epekto niyan kung intindihin po natin. Kaya nga pinaka-the best dito, kailan umatin ni Tito Soto, Senator Tito Soto sa Blue Ribbon Committee para ilahad niya kung ano yung napag-usapan nila ni Atty. Baligod. Kasi nga naman, kung si Atty. Baligod ang tatanungin mo at siya yung magbibigay ng impormasyon kung ano yung nangyari, hindi maganda yung yung kalalabasan. So, since sinabi nga niya nag-usap sila ni Tito Soto, mas maganda naman galing kay Tito Soto yung mga napag-usapan nila para at least
kung ilihis ni Tito Soto yung mga napag-usapan nila, pwede kaagad barahin dito ni Atty. Baligod. So, tingnan natin kung mapipilit nila na ganyan, kung a-attend si Tito Soto. Pero, gaya nga sinabi natin kanina dito, yung pagsisinungaling nga daw ni Senator Win Gatchalian, ni Erwin Tulfo, ni Kiko Pangilinan na hindi nga daw sila dumalo dito sa ginawang consultative meeting ni Erwin Tulfo. So ito po yung video na magpapatunay na mismo sa bibig mismo galing ni Senator Win Gatchalian na hindi nga daw po umattend itong 18 ex-soldier na security aid ni Saldico at dismayado raw sila sa hindi pagpunta. Gawa nga nandun na sila sa loob ng Senado, bakit di pa dumiretso? So ito, panoorin po natin itong statement ni Senator Win Gatchalian. Nakakadismaya na hindi po umattend yung 18 bodyguards, yung kanilang abogado na si Attorney Baligod. Tingnan mo, 18 bodyguards na lang. Tinanggal nila yung 18 ex-soldier. Yung ex-soldier mismo tinanggal nila doon sa kanilang script. Kasi yun yung pinalalabas sila ngayon na hindi daw totoong mga sundalo. Itong mga security aid ni Saldico. Kaya bodyguard na lang ang ginamit nila. Attorney Baligod at si Ginoong Mike Defensor dito sa ating patawag. Ito po ay opisyal na patawag. Nag-release po ang Blue Ribbon Secretariat ng official na invitation. Ipinost to sa website. Itong ating consultative meeting today ay ini-stream rin po sa website. At makikita ho natin na full complement po ang nandito po sa consultative meeting. At nakakadismaya po dahil kung alam ng mga invited guests, particularly po yung 18 bodyguards, na sa loob ng kanilang puso ay alam nila ang katotohanan, dapat pumunta ho sila dito para ipamahagi at i-share sa ating lahat ang katotohanan. Hindi ho pwedeng pumili kung saan sila pupunta at magsalita. Hindi ho pwedeng pumili kung sino ang kakausap. So yan po ang sinabi ni Senator Win Gatchalian. So tinatabla niya rito yung sinabi ni Atty. Baligod na hindi sila umattend. Pero sabi nga ni Atty. Baligod, umattend sila, hinarang lang sila, kaya ang nagsisinungaling itong mga senador ni Bongbong Marcos. So abangan natin sa susunod na hearing kung magpapatawag pa sila at kung a-attend pa uli itong 18 ex-soldier na tinatawag nilang bodyguard na lang nito ni Win Gatchalian. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.